Kabanata 1531, ang dakilang labanan laban sa tagapangalaga ng Dao. Parang may namumukadkad na maliwanag na bulaklak sa lupa, nakakamangha at maganda. Tiningnan ni Chinyu ang bangkay ni Yan Ruozo sa lupa, na medyo nalungkot sa kanyang puso. Chinyu? Ikaw. Itinuro ni Changmang si Chinyu, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Changmang at sinabing, alam kong peke ang lahat ng ito. Ito lang ang makalangit na kapigatian. Kung wala kayo sa paligid, hindi namatay si Sima Bei, at hindi nawala ang makalangit na kapigatian. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, nawala ang ekspresyon ni Changmang. Unti-unti ding lumabo ang kanyang katawan, hanggang sa nawala na ito ng walang bakas. Bumalik din sa normal ang lahat sa paligid niya sa isang iglap. Walang sikat ng araw, at natatakpan pa rin ng maitim na ulap ang lupa. Sa hindi kalayuan, si Sima Bei ay nakaharap pa rin kay Zuo Jing. Ang pagkakaiba lang ay ang liwanag na namamalagi sa paligid ng katawan ni Chinyu ay dahan-daang nawala. Ang mainit na pakiramdam na iyon ay matagal nang nawala ng walang bakas. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at nginisyan, walang silbi ang diskarteng ito laban sa akin. Ang mga salitang ito ay tila nagpagalit sa langit. Tuldok 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 tuldok. Isang napakasakit sa tainga na dagindong ang ibinugo mula sa madilim na ulap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi makakaapekto sa Dao Heart ni Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sobrang kalmado ang kanyang puso habang hinihintay ang susunod na makalangit na kapigatian na bumaba. Sa hindi kalayuan, hindi na makatagal si Zuo Jing. Ang lahat ng kanyang panloob na chi ay natipon sa kadena na ito. Ads by Pop Future. At ngayon, ang kadena na iyon ay tila malapit ng makalaya anumang oras. If I were you, I would take this opportunity para makatakas, malamig na sabi ni Sima Bei. Gumisi si Zuo Jing at nagsabi, kung alam ko kung paano tumakas, matagal na akong nakatakas. Hinahangaan ko ang iyong espiritu ng pagharap sa kamatayan ng madali. Kapag nakalaya na ako sa tanikala na ito, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan. Wawasakin ko ang iyong kaluluwa. Malamig na sabi ni Sima Bei. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makalaya ka. Sagot ni Zuo Jing sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Habang nagsasalita siya, muling nagbuga ng ningning ang madilim na ulap. Sa pagkakataong ito, napakabilis pa rin ng ningning, at sa isang iglap, nilamon nito si Chinyu. Ang pinagkaiba ay ang ningning na ito ay hindi na kasing steady ng sinag ng araw. Sa halip, lamig ng buto. Pinalot ng itim na ningning ang buong katawan ni Chinyu. Sa liwanag na ito, malinaw na naramdaman ni Chinyu ang matinding intensyon ng pagpatay. Ang ikasyam na makalangit na kapigatian ay dapat na magtatapos, tama ba? Malamig na sabi ni Chinyu. Tinitigan niya ang liwanag sa paligid, kakaibang kalmado ang kanyang puso. Ngunit sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, naging sobrang pangit. Dahil mula sa itim na ilaw na ito, isang lalaki ang nag-walk out. Siya ay may isang matangkad at matibay na figure, at ang kanyang panloob na chi ay walang katulad na kapangyarihan. Nang makita ni Chinyu ang kanyang mukha ng malinaw, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran. Ito ay dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang ama ni Chinyu. Tagapangalaga ng Dao ng daigdig. Pare, ama, paanong naging ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Gayunpaman, ang tagapag-alaga na ito sa kanyang harapan ay tila walang emosyon. Ang mayroon lang siya ay ang malalamig na hanggaring pagpatay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Chinyu, at ang bawat galaw niya ay naglalaman ng napakalakas na panloob na chi. Boom! Habang si Chinyu ay natulala, ang tagapangalaga ay kumilos. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang ganap na simulang sacred fist, dumiretso sa mukha ni Chinyu. Nagmamadaling umiwas si Chinyu sa gilid, mahinahong sinusuri ang lahat ng nasa harapan niya. Maaaring ito rin ang makalangit na kapigatian. Napabuntong hininga si Chinyu. Hindi kailangan niyang talunin ang Dao Guardian upang matagumpay na madaig ang makalangit na kapigatian. Kung iyon ang kaso, si Chinyu ay walang pagkakataong manalo.
Boom! Dumating ang pangalawang suntok gaya ng nakatakda. Walang kapantay ang kapangyarihan nito, at masasabing kayang sirain ang anumang bagay. Ngunit kahit na ganoon, nakita pa rin ni Chinyu ang mga pahiwatig. Habang umiiwas siya, kinusot niya ang kanyang mga mata para pagmasdan ang Dao Guardian. Ang lahat ng spell ng Guardian sa harap niya ay eksaktong kapareho ng kay Chinyu. Alam niya ang lahat ng nalalaman ni Chinyu. Ngunit ang nagparamdam kay Chinyu na may mali ay ang tagapangalaga sa kanyang harapan ay malayong maging kasing lakas ng kanyang inaakala. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Chinyu. Ang tagapangalaga sa harap ko ay isang tagapag-alaga mula sa parehong panahon tulad ko. Sa madaling salita, ang kanyang kaharian ay pareho sa akin. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Chinyu. Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses, "Pare, tayo ay nasa parehong panahon. Kahit na ikaw iyon, hindi ako natatakot. Halika, tayo ay magkaroon ng magandang laban." Matapos makita ng malinaw ang lahat, hindi na natakot si Chinyu. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasa sabik at puno ng fighting spirit. Hindi na siya umiwas at nag-activate din ng spell. Hinawakan niya ang ganap na simulang sagradong kamao at nakipag-away sa Dao Guardian. Nagsimula ang malaking labanan sa sandaling iyon. Pareho silang gumamit ng parehong mahiwagang pamamaraan, at sila ay nagsagupaan ng husto. Sa bawat oras na mag-aaway sila, isang malakas na shockwave ang sweep out sa lahat ng direksyon. Para silang naging mga sinaunang Diyos ng digmaan, at ang gusto lang nila ay isang buhay at kamatayang labanan. Boom! Malakas na nagsalpukan ang dalawang kamao, dahilan para gumuho ang paligid. Bago pa man sila makahinga, dumating na ang ikalawang sagupaan. Parehong kinulayan ng dugo ang kanilang mga katawan ng pula, ngunit habang lumalaban sila, mas naging matapang sila, at ang kanilang panloob na chi ay walang katulad na kapangyarihan. Tulad ng inaasahan kay Ama. Kahit na sa parehong antas, maaari siyang maging kapantay sa akin. Lihim na nabigla si Chinyu sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang mga maaaring maging tatanggap ay pawang walang kapantay na mga henyo. Nagpatuloy ang malaking labanang ito. Ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang trump card, at lahat ng spell na alam niya ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan sa mahusay na labanang ito. Ang labanan sa pagitan ng mag-ama ay hindi mapagpasyahan. Kahit na ang isang nascent Soul Realm Guardian ay naging lubhang mahirap para kay Chinyu na lumaban. Sa unang tingin, parang pantay-pantay silang dalawa, at mahirap magdesisyon kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, nagsimulang baguhin ng tagapangalaga ang kanyang pamamaraan ng Dao. Ipinatawag din niya ang kapangyarihan ng kanyang nasasakupan at durog patungo kay Chinyu. Nagdulot ito ng matinding sakit ng ulo kay Chinyu. Hindi niya naiintindihan ang kapangyarihan ng kanyang nasasakupan, at hindi niya alam kung paano haharapin ito. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang malupit na lakas upang pilit na labanan. Naiintindihan na ni Itay ang pamamaraan ng Dao noong siya ay nasa larangang ito. Lalong nabigla si Chinyu habang nagpapatuloy ang labanan. Isang bakas ng kababaan ang bumangon sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ang Dao Guardian na nasa harap niya ay hindi isang tunay na Dao Guardian. Sa halip, isa lamang siyang figure na nabuo ng Heavenly Tribulation. Kung ang isang tunay na tagapag-alaga ng Dao ay bababa, malamang na magkaroon ng mas mahirap na labanan si Chinyu. Sa di kalayuan, dumadagandong ang mga tanikala sa katawan ni Sima Bei. May nakakabinging tunog. Tumutulo ang pawis sa noo ni Zuo Jing. Hindi na siya makatagal. Chinyu? Gaano pa katagal ang kailangan mo, bulong ni Zuo Jing sa sakit. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magambala. Kung maabala siya kahit saglit, malamang na maputol agad ang mga kadena. Lumaban ng matigas ang ulo, malamig na sabi ni Sima Bei. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng malakas, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga tanikala sa kanyang katawan. Tumama si Sima Bei habang mainit ang bakal. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay nawala sa lahat ng direksyon, at si Zuo Jing ang unang nakaranas ng matinding bigat.
Si Zuo Jing, na napakahina na, ay agad na pinalipad sa ilalim ng epekto ng kapangyarihang ito. Ang mga tanikala sa katawan ni Sima Bei ay sa wakas ay hindi na nakayanan, at nagbuga ng bitik tunog bago nabasag at naging pulbos. Kabanata 1532, pagtungtong sa antas ng isang makapangyarihang figure. Ang Earth ay nababalot ng kadiliman, at ang araw ay hindi makita. Ang langit ay parang galit na mukha, dahilan upang makaramdam ng takot ang mga tao. Sa gitna ng heavenly tribulation, si Qin Yu ay nakipag-away sa buhay at kamatayan kasama ang kanyang ama, ang Dao Guardian. Ang bawat isa at bawat Dao tagapag-alaga ay pinili ng langit, at ang kanilang talento ay walang kapares. Maging si Qin Yu ay nakaramdam ng higit na pangamba habang siya ay lumalaban. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang trump card, wala siyang magagawa sa Guardian. Ang kanyang lakas ay higit pa sa imahinasyon ni Qin Yu. Hindi ito gagawin. Kung magtatagal ito, natatakot akong matalo ako dito. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Qin Yu. Si Qin Yu ay nasugatan na, at pagkatapos ng labanan, ang kanyang panloob na chi ay naging mas magulo. Sa kabilang banda, ang tagapag-alaga ay isang pagpapakita lamang ng makalangit na kapigatian. Hindi na niya kailangan ang kanyang panloob na chi para suportahan siya. Ito ay lubhang nais para kay Qin Yu. Tulad ng iniisip ni Qin Yu, nagsara na muli ang tagapangalaga. Gumamit pa rin siya ng pinakasimple at pinakaepektibong galaw, umaasa sa kanyang nakakadurog na kamao. Si Qin Yu ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Maaari lamang siyang makisali sa pangalawang labanan sa kanya. Tuldok. Masasabing earth-shattering ang labanan nilang dalawa. Kung hindi dahil sa heavenly tribulation, ang bumagsak na lambak ng buhay ay naging mga guho na. Sa wakas, nagsimulang malanta ang panloob na chi ni Qin Yu. Nahaharap sa malalakas na pag-atake ng Guardian, nagsimula siyang umatras. Mula sa simula ng labanan hanggang sa katapusan, si Qin Yu ay tanging makapagtatanggol lamang. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, bagamat nadobol ang panggigipit ni Qin Yu, hindi siya nawala sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, umatras siya habang naghahanap ng mga kapintasan. Ads by Pop Future. Sa isang kisap mata, napaatras na si Qin Yu. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng tagapangalaga ay masasabing perpekto. Wala siyang mahanap na anumang mga pagkukulang upang pagsamantalahan. Pare, binigyan mo talaga ako ng mahirap na problema, mapait na ngumiti si Qin Yu. Habang nagsasalita siya, dama po na ang kamao ng Guardian sa dibdib ni Qin Yu. Ang lakas ng suntok na ito ay lampas sa imahinasyon. Ang makapangyarihang pisikal na katawan ni Qin Yu ay talagang direktang tumagos, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Halos dumampi na ang kamao ng Guardian sa dibdib ni Qin Yu. Paano ito naging posible? Dahil dito, lubos na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Sa parehong antas, ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay hindi kailanman natalo ng sinuman. Ngunit ngayon, ang kamao ng tagapangalaga ay aktwal na direktang tumagos sa pisikal na katawan ni Qin Yu. Tulad ng inaasahan ng tagapangalaga. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang madugong butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. At ang tagapangalaga sa hindi kalayuan ay parang isang walang emosyong makinang pamatay, napakalamig. Mukhang hindi ang pag-iwas. Bumangon si Qin Yu sa lupa at bumulong. Ang pag-iwas ay kamatayan din. Imbes na gawin iyon, mas mabuting lumaban. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinubukan ang kanyang makakaya na ayusin ang kanyang panloob na chi. Muling kuminang ang kanyang gintong kamao. Ang suntok na ito ay ang 10,000 spellbreaking punch. Ang suntok na ito ay nilikha mismo ni Qin Yu, at hindi namana sa Guardian. Lalaban ako. Nagmura si Qin Yu sa loob. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang 10,000 spellbreaking punch para maningil sa Guardian. Malamig na tiningnan ng Guardian si Qin Yu. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinumpa din si Qin Yu. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Qin Yu. Sa halip, binalak niyang gamitin ang kanyang life or death fighting style para maghanap ng pagkakataong mabuhay para sa kanyang sarili. Niyanig ng dagandong ni Qin Yu ang langit at lupa.
Ang gininto ang liwanag ng 10,000 spellbreaking punch ay walang awa ding dumurog sa dibdib ng tagapangalaga. Ads by Pop Future. Kasabay nito, damapo din ang kamao ng The Guardian sa dibdib ni Chinyu. Boom! Ang kamao ng Guardian ang unang bumasag sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Chinyu ay ang suntok na ito ay tila marilag, ngunit nang damapo ito sa kanyang katawan, wala itong kahit katiting na kapangyarihang magsalita. Bagkus, parang hinawakan nito ang katawan niya. Nanlaki ang mga mata ni Chinyu habang nagmamadaling tumingin sa Guardian. Sa pagitan nila, unti-unting nawawala ang figure ng Guardian. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat ang ngiti ay panandalian, hindi pa rin ito nakaligtas sa mga mata ni Chinyu. Nagmamadaling pinunasan ni Chinyu ang kanyang mga mata at muling tumingin sa gilid ng bibig ng Guardian. Bumalik sa nagyayelong malamig na ekspresyon ang mukha ng Guardian, dahilan para maghinala ang mga tao na malabo ang ngiti nito. Ano? Anong nangyayari? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chinyu. Napatingin siya sa ama na unti-unting nawawala at hindi napigil ang umatras ng 2 hakbang. Hindi ba ang anino na iyon ay nabuo mula sa heavenly tribulation? Bakit siya nakangiti? Gayun din, malinaw na sapat na ang suntok na iyon para kitilin ang buhay ni Chinyu. Bakit wala itong kapangyarihan ng damapo ito sa kanyang katawan? Hindi kaya may sariling divine sense itong anino ng kanyang ama. Ito kaya ang orihinal na katawan ng kanyang ama. Iyon ay ganap na imposible. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na naging madali sa kanya ang Dao Guardian. Tinadya niyang payagan si Chinyu na talunin siya. Hindi ko maisip ito, mahinang bulong ni Chinyu. Hindi mabilang na mga katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Kung ang Dao Guardian ay hindi naging madali sa kanya, kahit na si Chinyu ay nanalo sa isang pagkakataon, siya ay nasaktan ng husto. Ama, binibigkas ni Chinyu ang pangalang ito sa mahinang boses. Hindi niya maiwasang tumangala sa langit. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay tila nagwawala. Matagal nang nawala ang figure ng kanyang ama nang walang bakas. Napakaraming misteryo sa mundong ito na hindi maintindihan ng isang maliit na karakter tulad ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at tumigil sa pag-iisip. Ano man ang mangyari, ang makalangit na kapighatiang ito ay maaaring ituring na matagumpay na nalampasan. Naka-cross-legged si Chinyu sa lupa. Ang mga agos ng panloob na chi ay nananatili sa kanyang katawan. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na gumagaling, at ang kanyang panloob na chi ay tumataas din. Ito ang tanda ng paghakbang sa makapangyarihang kaharian. Namulaklak ang gintong liwanag at bumaril sa mga patong ng madilim na ulap sa kalangitan. Naging ginto ang katawan ni Chinyu, at maging ang kanyang buhok ay naging gintong dilaw. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan at espiritual na kapangyarihan ay bumuti ng husto, ngunit hindi ito ang wakas. Sa halip, ito ay simula pa lamang. Mabilis pa ring tumataas ang kanyang panloob na chi. Isang malakas na pressure ang lumabas sa kanyang katawan. Rumble. Tila hindi na kinaya ng Falling Life Valley. Nagsimula itong maglabas ng isang malakas na dagandong. Durog na bato ay nahulog mula sa langit. Sa isang maikling sandali, ang lugar na ito ay naging mga guho. Napansin din ni Sima Bei, na nasa hindi kalayuan, ang kakaibang pangyayaring ito. Nagmamadali siyang tumingin sa direksyon ni Chinyu at sinabi sa mahinang boses, itong panloob na chi, ay mula sa katawan ni Chinyu. Ang panloob na chi na ito ay masyadong malakas, napakalakas kaya nagpapalpitate ang puso ng isang tao. Kahit si Sima Bei ay hindi maiwasang matakot. Paano ito posible? Paanong ang kanyang katawan ay naglalabas ng ganoong panloob na chi? Ang ekspresyon ni Sima Bei ay lubhang nagbago. Pinasag niya ang mga tanikala at mabilis na naglakad patungo kay Zuo Jing. Wala nang lakas si Zuo Jing para lumaban. Sa pagharap kay Sima Bei, para bang ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Hinawakan ni Sima Bei si Zuo Jing, ngunit nakaramdam pa rin siya ng mga alon ng takot sa kanyang puso. Narito kaya ang mga tao ng 3 baliw at 3 kakaiba. Sabi ni Sima Bei sa mahinang boses. Hindi lang siya makapaniwala na ang panloob na chi na ito ay nagmula sa Chinyu na nakalusot. Sa sandaling ito, ang mga guho ay biglang sumabog. Isang gintong figure ang sumabog.
Nalampasan niya ang lahat ng mga hadlang, at tulad ng isang gintong kidlat, tumalon siya hanggang sa himpapawid. Kabanata 1533, Walang kamatayang pagpatay sa banal na espada. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Chinyu ay natatakpan ng gintong liwanag, at ang kanyang panloob na chi ay ganap na naiiba. Ang kanyang balat ay parang suet jade, ngunit mayroon din itong matibay na kagandahan. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, ang kanyang mga kalamnan ay lubhang nakasisilaw at nagniningning. At ang pressure na ibinubugin niya ay lalong nagpasindak sa mga tao. Siya talaga. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Sima Bei. Hindi niya inaasahan na si Chinyu ay nagtataglay ng ganoong nakakatakot na aura pagkatapos lamang na tumuntong sa makapangyarihang kaharian ng panloob na chi. Dahil sa panggigipit na ito, natakot si Sima Bei. Talagang nabigo ako. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Sima Bei ang hindi pagbagsak. Kung alam niyang mangyayari ito, kanina pa niya pinatay si Zuo Jing. Sa lalong madaling panahon, humakbang si Chinyu. Sa likod niya, may sumunod na gintong liwanag. Kung saan man ito dumaan, binalot ng liwanag. Hinawakan ni Sima Bei ang leeg ni Zuo Jing gamit ang isang kamay. Pagkatapos, malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na ikaw, na nakapasok na sa makapangyarihang kaharian, ay magkakaroon ng napakalakas na panloob na chi. Itinuro ni Chinyu si Zuo Jing sa kanyang kamay at sinabing, bitawan mo siya. Tumaas ang kilay ni Sima Bei at ngumisi, gusto mo siyang palayain. Tinisira niya ang mga plano ko. Kailangan ko siyang patayin. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, bitawan mo siya at hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Tuldok 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 tuldok. Hahahaha. Mga ad ng Pop Future. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sima Bei na tumawa ng malakas. Anak, masyado kang mayabang. Paano kung nakatuntong ka na sa makapangyarihang kaharian? Sa tingin mo ba, ako, si Sima Bei, ay matatakot sa iyo? Sigaw ni Sima Bei na may kahangahangang paraan. Gayunpaman, nasample siya sa mukha sa wala pang 2 segundo ng pagiging matigas. Isang gintong liwanag ang dumaan sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang braso ni Sima Bei na nakahawak kay Zuo Jing ay direktang naputol. Nahulog din si Zuo Jing sa mga bisig ni Chinyu. Napatulala si Sima Bei sa kanyang naputol na braso. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala siya ng isang masakit na alulong. Ikaw. Nais ni Sima Bei na masampal niya ang sarili niya ng 2 beses. Sa sandaling siya ay ginulo, nasira niya ang malaking larawan. Paanong hindi magagalit si Sima Bei? Niyakap ni Chinyu si Zuo Jing gamit ang isang kamay, pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad at hinampas ang likod ni Zuo Jing. Isang daloy ng espiritual na chi ang dumaloy sa palad ni Chinyu at papunta sa katawan ni Zuo Jing. Kahit na hindi mabawi ni Chinyu ang espiritual na kapangyarihan ng iba tulad ni Juwo, pinahintulutan pa rin ng espiritual na chi na ito si Zuo Jing na mabawi ang higit sa kalahati nito. Kuya Chin, ikaw. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkatapos ko siyang patayin, ibabalik kita, putol ni Chinyu kay Zuo Jing. Sa hindi kalayuan, mas naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bei. Ang bilis ni Chinyu ay nalampasan na ang kanyang imahinasyon, at si Sima Bei ay walang pagpipilian kundi ang seryosohin ito. Paano nagkakaroon ng kakilakilabot na bilis ang isang bagong advance na makapangyarihang figure? Walang pakialam si Sima Bei sa kanyang putol na palad. Ang panloob na chi ay umaalon sa buong katawan niya, at tila sisubog siya anumang oras. Isang walang hangganang ningning ang bumungad sa kanyang katawan. Ang ningning na ito ay ang kapangyarihan ng domain ni Sima Bei. Mga ad ng Pop Future. Brother Chin, mag-ingat ka. Nagmamadaling babala ni Zuo Jing. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Sima Bei, ang kanyang puso ay sobrang kalmado. Isang itim na domain ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Sima Bei. Ang kapangyarihan ng domain na ito ay lubhang nakakatakot. Ito rin ang pamamaraan ng trump card ni Sima Bei. Bata, kung ang isang kalaban na tulad mo ay hindi magagamit ng mga hilagang lupain, kung gayon kailangan ka naming alisin, malamig na sabi ni Sima Bei.
Kumilos si Chinyu na parang hindi niya narinig, at sa halip ay nagtanong, ano nga ba ang ugnayan sa pagitan ng hilagang lupain at ng walang kamatayang sekta ng pagpatay? Nang marinig niya ang mga salitang Immortal Slaying Sect, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sima Bei. Ikaw, alam mo ang tungkol sa walang kamatayang sekta ng pagpatay. Nanlaki ang mga mata ni Sima Bei. Gumisi si Chinyu, talagang nakuha ninyo ang mana ng immortal na sekta ng pagpatay. Iniisip ko kung paano kayo nakagawa ng napakaraming kakaiba at napakatalino na mga spell. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sima Bei. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, since that's the case, I can't let you live anymore. Kasabay nito, ikinaway ni Sima Bei ang kanyang kamay at libu-libong itim na sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Chinyu. Ito ang pamamaraan na lubhang nasugatan kay Zuo Jing hindi pa katagal. Ang itim na sinag ng liwanag na iyon ay napakalakas, walang kapantay na matalas, at kayang maputol ang lahat. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang gintong liwanag ay sumilay, at lahat ng sinag ng liwanag ay agad na nabasag. Ang ekspresyon ni Sima Bei ay lalong naging pangit. Bagamat ang discarding ito ay hindi niya trump card, ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Ngayon na madali itong na-neutralize ni Chinyu, paanong hindi siya mag-aalala? Pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos ng galit na dagindong ni Sima Bei, ang kapangyarihan ng domain sa kanyang katawan ay talagang direktang naghihigpit sa katawan ni Chinyu. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, ang katawan ni Chinyu ay tila pinigilan, hindi makagalaw. Brat, ito ang kapangyarihang nakuha pagkatapos maunawaan ang mga batas. Ito ay hindi isang bagay na mortal na katulad mo na mauunawaan, malamig na sabi ni Sima Bei, na tila ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Si Chinyu, gayunpaman, ay nginisyan. Kinuyam niya ang kamao at itinaas ang kamay para basagin ang 10,000 spell-breaking punch. Boom! Isang malakas na tunog ang sumabog, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumuhos mula sa domain na ito, bumaril sa kalangitan. Ang domain, na kilala bilang hindi masisira, ay talagang binasag ni Chinyu sa isang suntok. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sima Bei. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Sima Bei at sinabing, kung ikaw ay nasa pinakamataas na estado mo, maaari mo pa rin akong labanan. Gayunpaman, ang agos ay hindi ka matatag, at papatayin kita tulad ng pagkatay ng manok at aso. Ang panloob na chi ni Chinyu ay lubhang hindi matatag. Tulad ng sinabi ni Chinyu, si Sima Bei ay unang nasugatan ng husto ng Silver Spring ni Zuo Jing, at pagkatapos ay naapektuhan siya ng makalangit na kapigatian. Ang kanyang panloob na chi ay nasa kaguluhan na at malayo sa kanyang pinakamataas na estado. Sabihin mo sa akin ang mga lihim ng hilagang lupain, at hahayaan kitang mamatay ng mabilis, malamig na sabi ni Chinyu. Tumawa ng malakas si Sima Bei at sinabing, sa iyong panaginip. Kahit ang kasalukuyang ako ay maaari pa ring pumatay sa iyo. Bweng! Dahil doon, biglang sumili ang liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Sima Bei. Ang baligtad na liwanag na ito ay tumago sa kalangitan, at isang espada na kasing laki ng palad ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang espadang ito ay sobrang ningning, at may kakaibang tunog na nagmumula sa gilid ng espada. Nang makita ang espadang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Bagamat hindi niya alam ang pinanggalingan ng espadang ito, nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam mula sa espadang ito. Chinyu? Dahil alam mo ang tungkol sa Immortal Slaying Sect, dapat alam mo rin ang lihim na pamamaraan na ito, malamig na sabi ni Sima Bei. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, kaya hindi ito isang tunay na espada, ngunit ang lihim na pamamaraan ng immortal na pagpatay sa sekta. Nang makita ang ekspresyon ni Chinyu, napangisi si Sima Bei, syempre, hindi mo ito maintindihan. Ito rin ang kapangyarihan ng pag-unawa sa mga batas. Ang kabagsikan nito ay walang kapantay sa mundo. Ito ang ipinagbabawal na sikretong pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Mula nang naintindihan ko ang discarding ito, hindi ko na ginamit ito. Hindi ko inaasahan na gagamitin ko ito sa iyo ngayon. Ano?
Kahit na sa isang sekta tulad ng Immortal Slaying Sect, ito ay itinuturing na isang ipinagbabawal na pamamaraan. Qin Yu? Totoo ang sinabi niya. Ang teknik na ito ay tinatawag na Immortal Slaying Holy Sword. Nilikha ito ng ikatlong sect master. Ang layunin ng paglikha ng teknik na ito ay pumatay ng mga immortal. Hindi ko inaasahan na naintindihan pa niya ang walang kamatayang pagpaslang na Holy Sword. Ang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay dahan-daang nagmula sa spatial magic artifact, na nagpapahiwatig na ang discarding ito ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Kabanata 1534, ang tunay na katawan ni Sima Bei. Nang marinig ang mga salita ng Heavenly Blood Rainbow, hindi masyadong nagulat si Qin Yu. Nagtanong lang siya nang walang pakialam, mayroon ka bang anumang countermeasures? Sumagot ang makalangit na dugong bahaghari, kapag nagamit na ang walang kamatayang pagpatay na Saint Sword, walang makakaligtas at walang masisira. Walang mabisang hakbang. Nagtaas ng kilay si Qin Yu at Nishan, napakalakas. Siyempre. Gayunpaman, ang kanyang walang kamatayang pagpatay sa Saint Sword ay malinaw na hindi umabot sa antas ng pagiging perpekto, sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu at tumangala kay Sima Bei. Ang walang kamatayang Slaughtering Saint Sword ay pinalapot na. Bago ito maputol, nabasag na ng natitirang kapangyarihan ang mga nakapaligid na bundok at ilog. Ang Fallen Life Valley, na napinsala ng husto, ay naging isang kaparangan. Malamig na tiningnan ni Sima Bei si Qin Yu at sinabing, "Brat, mamatay ka." Kasabay ng kanyang galit na dagindong, ang walang kamatayang nakapatay na banal na espada ay lumalas patungo kay Qin Yu. Ang bilis nito ay napakabilis at ang kapangyarihan nito ay walang hangganan. Sa pagharap sa pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, si Qin Yu ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang iniunat ang palad at naglabas ng bakal. Sumayaw ang Dark Iron Rod sa kamay ni Qin Yu. Kahit nakaharap ang walang kamatayang pumapatay na banal na espada, hindi ito natalo ni Katie Ting. Klang! Ikinaway ni Qin Yu ang bakal sa kanyang kamay at hinarap ang santong espada. Tuldok. Sa isang iglap, isang nakakabinging kalabog na tunog ang tumusok sa kanyang eardrums at umagos ang dugo mula sa kanyang 7 orifice. Sa ilalim ng sagabal ng baras na bakal, maging ang santong espada ay hindi makalapit. Bilang karagdagan sa walang kapantay na lakas ni Qin Yu, pinilit niyang pabulaykin ang Santo Sword sa isang galaw. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang direksyon ng Santo Sword at tumaga kay Qin Yu mula sa itaas. Ads by Pop Future. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Inalis niya ang bakal na pamalo at iniunat ang kanyang kamay, gustong agawin ng walang kamatayang pumapatay na Saint Sword. Ngunit ang ikinagulat ni Qin Yu ay pagkatapos na hawakan ng kanyang kamay ang walang kamatayang santong espada, ito ay talagang dumaan dito. Labis na naguluhan si Qin Yu. Ngayon lang ay malinaw na nahawakan ng bakal na pamalo ang walang kamatayang santong espada, ngunit bakit hindi magawa ng kanyang palad? Ang walang kamatayang pagpatay na Saint Sword ay walang pisikal na katawan, kaya maaari lamang itong umasa sa mga banal na sandata, paalala ng makalangit na dugong bahaghari. Malamig na bumantong hininga si Qin Yu at sinabing, kung gayon, gagamitin ko itong bakal na pamalo para durugin ang kanyang walang kamatayang pagpatay na Saint Sword. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Qin Yu ang bakal, at isang napakalakas na puwersa ang lumabas sa kanyang buong katawan. Ang puwersang ito ay hindi pa nagagawa, at ito ay lubhang mapang-api. Maging si Zhuo Jing, na nasa malayo, ay tila hindi makatiis. Nakakatakot na kapangyarihan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Sima Bei. Ang kapangyarihan bang ito ay talagang inilabas mula sa katawan ng isang bagong advanced na makapangyarihang figure. Ito ay simpleng hindi maisip. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay tila sumanib sa baras na bakal. Ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa baras na bakal. Ilang sandali, pati ang bakal na pamalo ay umuugong, na para bang ito ay bubuhayin muli. Ang katawan ni Qin Yu ay naging gintong liwanag. Hinawakan niya ang bakal na pamalo sa kanyang kamay at marahas na hinampas ito sa Saint Sword of the Immortal Slayer. Boom!
Isang malaking pagsabog ang kumalat, at ang buong lugar ay naging kawalan. Ang Saint Sword of the Immortal Slayer ay talagang sumabog sa ilalim ng malawak na divine power ni Qin Yu. Ito ay talagang walang katulad na nakakatakot. Kahit na ang Saint Sword of the Immortal Slayer ay hindi kayang talunin si Qin Yu. Naramdaman na ni Sima Bei na may mali. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, natapakan na ni Qin Yu ang line word formula at dumating sa isang iglap. Dumiretso ang itim na bakal na baras na iyon sa Sima Bei. Ads by Pop Future. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Sima Bei. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang Dharma Treasure sa pagtatangkang harangin ang bakal na ito. Ngunit ang lahat ng mga kayamanan ng Dharma ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng banal na kapangyarihan ni Qin Yu. Nasira ang lahat sa isang iglap. Boom! Dumating ang baras na bakal gaya ng naka-schedule. Bumaba ito ng lakas at walang awa na hinampas ang katawan ni Sima Bei. Agad na sumabog ang dibdib ni Sima Bei, at nag-spray ang sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay mabangis na bumagsak sa lupa, na nabasag ang isang malaking butas sa lupa. Natural na hindi siya bibigyan ni Qin Yu ng pagkakataong makatakas. Agad niya itong nilapitan. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ni Sima Bei. Pagkatapos noon, malamig niyang sinabi, "You'd better behave yourself. Otherwise, I'll crush your head and crush your divine sense." Lumapit sina Sima Bei at Lengyer at tumingin kay Qin Yu. Sabi nila, "Anak, hindi ko talaga akalain na matatalo kita, minamaliit ka yata ng hilagang lupain. Masyado kang kalokohan." Malamig na sabi ni Qin Yu. Tumingin siya kay Sima Bei at sinabing, "Magsalita ka. Ano nga ba ang ugnayan ng hilagang lupain at ng walang kamatayang sekta ng pagpatay?" Tumawa ng malakas si Sima Bei at sinabing, "Qin Yu, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Kung may kakayahan ka, patayin mo ako." Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at nginisyan, "Mayroon ka pa ring backbone. Sige, ihahatid na kita." Pagkatapos sabihin iyon, ginamit ni Qin Yu ang lahat ng kanyang lakas at direktang dinurog ang ulo ni Sima Bei. Sumabog ang kanyang ulo at damanak ang sariwang dugo sa paa ni Qin Yu. Ngunit ang ikinagulat ni Qin Yu ay hindi niya nakita ang primordial spirit ni Sima Bei sa kanyang isipan. Paano ito? Hindi napigilan ni Qin Yu na manlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang lumutang mula sa dibdib ni Sima Bei. Ito ay isang strand ng banal na kahulugan ni Sima Bei. Sa sandaling ito, nakatayo ito sa himpapawid, malamig na nakatingin kay Qin Yu. Ads by Pop Future. "Brat, sa tingin mo kaya mo akong patayin?" Malamig na sabi ni Sima Bei. Isang strand of divine sense. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tiningnan niya ang katawan na ito at sinabi sa mahinang boses, "Hindi kaya ito ang orihinal na katawan ni Sima Bei?" "Ha. Tama ang hula mo," sabi ni Sima Bei na may malamig na ngiti. "Napakabata mo pa para gusto mo akong patayin. Huwag kang mag-alala, maaga o huli, papatayin ka ng aking hilagang lupain." Wala na si Qin Yu sa mood na makinig sa kanyang kalokohan. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at binura ang hibla ng banal na kahulugan na ito. Sa sandaling ito, sa nagyayelong hilagang lupain, isang maputlang buhok na matandang nagbukas ng kanyang mga salamin sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Unti-unting kumuyam ang malakuyot niyang palad. Sa isang iglap, tila naramdaman ng buong mundo ang kanyang galit. Isang avalanche ang bumaba mula sa langit. At ang taong ito ay walang iba kundi ang tunay na katawan ni Sima Bei. Ang tunay niyang katawan ay hindi binata. Sa kabaligtaran, ito ay isang napakatandang lalaki. Panginoong Sima Bei. Sa sandaling ito, may mabilis na pumasok. Lumuhad siya sa harap ni Sima Bei at nagtanong sa nanginginig na boses, "Lord Sima Bei, ano ang nangyari?" Huminga ng malalim si Sima Bei at dahan-dahang sinabi, "Namatay ang clone ko." "Ano? Sino ang gumawa nito?" Baka ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay lumabas mula sa closed-door cultivation. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kabilang partido. Umiling si Sima Bei at malamig na sinabi, "Ito ay isang taong tinatawag na Qin Yu."
Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, dahan-daang tumayo si Sima Bei. Huminga siya ng malalim at sinabing, kailangan nating ipaalam sa hari ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Ang Chinyu na iyon ay hindi maaaring iwanang buhay. Tuldok tuldok tuldok. Matapos patayin si Sima Bei, naglakad si Chinyu sa harap ni Zuo Jing. Bahagya siyang yumuko at binuhat si Zuo Jing pataas. Maraming salamat, kapatid na Zuo. May bahid ng pasasalamat ang tono ni Chinyu. Mapait na ngumiti si Zuo Jing, akala ko mamamatay na ako. Pero sobrang curious ako, bakit pupunta si Sima Bei dito? Nagkataon lang kaya? Nagdilim ang ekspresyon ni Chinyu, at malamig niyang sinabi, hindi ito lugar para pag-usapan. Iuuwi muna kita. Kabanata 1535, mabagsik na babae. Pagkatapos nito, tinawag ni Chinyu ang makajos na agila at sumugod sa pamilya Zuo kasama si Zuo Jing. Pagkatapos bumalik sa pamilya Zuo, marami pa ring bisita sa pamilya Zuo. Nang makita nila ang nasugatan na si Zuo Jing, sunod-sunod silang naglakad. Kuya Zuo, anong nangyari sa iyo? Sumulyap si Chinyu sa kanila at sinabing, kailangan kong problemayan ang lahat para pangalagaan si Zuo Jing. Gusto kong pinuhin ang gamot para kay Zuo Jing. Marunong magpino ng gamot si Brother Chin. Nagtataka ang tanong ng mga tao sa paligid. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Kailangan kong problemayan ang lahat para alagaan siya. Pagkatapos sabihin ito, naglakad si Chinyu patungo sa bodega ng pamilya Zuo. Maraming halamang gamot ang bodega ng pamilya Zuo. Maaaring pumili si Chinyu ng anumang mga halamang gamot na gusto niya. Hindi naging mahirap ang pagpino ng mga halamang gamot. Pagkatapos pumili ng mga halamang gamot, nakakita si Chinyu ng isang silid at kinuha ang kaldero ng dragon. Nagsimula siyang magpino ng mga table tasks para kay Zuo Jing. Sa kabilang banda, pinalibutan ng lahat si Zuo Jing at masiglang nag-usap. Mukhang nakapasok na ang kaharian ni Chinyu sa makapangyarihang kaharian. Tama. Sa palagay ko ay nakaranas siya ng mga paghihirap sa panahon ng kanyang tagumpay at tinulungan siya ni Kuya Zuo, na nagresulta sa resultang ito. Tuldok 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 tuldok. Manam, ang pagsusuri na ito ay napakamakatwiran. Si Chinyu, na nakapasok sa makapangyarihang kaharian, ay napakalakas. Sa tingin ko, malapit na siyang magtungo sa Heavenly Cloud Sect. Habang nag-uusap ang lahat, pumasok si Chinyu na may dalang tableta. Ads by Pop Future. Naglakad siya hanggang kay Zuo Jing at pagkatapos ay ipinasok ang tableta sa kanyang bibig. Brother Chin, nakapasok ka na sa Mighty Realm. Tanong ng isang katabi niya. Walang itinago si Chinyu. Tumango siya at sinabing, not bad. I was lucky to break through. Congratulations, Brother Chin. Kung gayon, dapat tayong magdiwang ngayon, excited na sabi ng grupo. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, may gagawin pa ako. Hindi na kailangang magdiwang. Brother Chin, balak mo bang pumunta sa Heavenly Cloud Sect? Tanong ng isang tao. Hindi ito itinago ni Chinyu. Bahagya siyang tumango at sinabing, tama. Balak kong pumunta sa Heavenly Cloud Sect. Puntong hininga, ang sekta ng Heavenly Cloud ay nasa isang pagkapatas ngayon. Hindi maaaring pabagsakin ng alinmang panig ang isa. Kung sasali si Brother Chin sa labanan, tiyak na matatalo ang sekta ng Heavenly Cloud, sabi ng isang tao. Ngumisi si Chinyu, pagkatapos ay hintayin mo akong makapasok sa gate ng bundok ng Heavenly Cloud Sect. Pwede na tayong magdiwang. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Li Yingying mula sa labas. Sa sandaling makita niya si Chinyu, isang bakas ng gulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Kuya Chin, ikaw ba, nakalusot ka ba? Medyo awkward na sabi ni Li Yingying. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinaas niya ang palad. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na sumabog. Ang katawan ni Li Yingying ay hindi makontrol patungo kay Chinyu. Wala pang kalahating segundo, ang kanyang leeg ay hinawakan ng kamay ni Chinyu. Kuya Chin, ano ang ginagawa mo? Agad na natarante si Li Yingying at pilit na pumiglas.
Brother Chin, bakit mo biglaang inatake si Yingying? Kuya Chin, ibaba mo muna si Yingying. Kung may sasabihin ka, mag-usap tayo ng maayos. Hindi pinansin ni Chin Yu ang lahat. Malamig niyang tiningnan si Li Yingying at sinabing, sabihin mo sa akin, bakit mo ako gustong patayin? Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Li Yingying, ngunit matigas pa rin niyang sinabi, ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ads by Pop Future. Tayong tatlo lang ang nakakaalam ng lugar kung saan ako nalusutin. Kung hindi dahil sa pag-aasar mo, bakit lilito si Sima Bei? Alam mo bang muntik mo nang mamatay si Zuo Jing? Galit na sigaw ni Chin Yu. Brother Chin, natatakot ako na may hindi pagkakaunawaan. Tama, Kuya Chin, pag-usapan natin ito. Kung hindi mo bibitawan, si Yingying ay talagang sisikilan hanggang mamatay. Gumisi si Chin Yu, hindi dapat iwan ang ganyang bisyo na babae sa mundong ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin muli si Chin Yu kay Li Yingying at sinabing, narinig ko ang pag-uusap mo ni Zuo Jing. Gusto mo talagang sulsulan si Zuo Jing na atakihin ako. Karapat-dapat kang mamatay. Nang akmang kikilos na si Chin Yu, biglang nagmula sa gilid ang boses ni Zuo Jing. Kuya Chin, kalimutan mo na, itinaas ni Zuo Jing ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Chin Yu. Bahagyang kumunot ang noo ni Chin Yu at sinabing, Brother Zuo, napakabisyo ng babaeng ito. Bakit ko siya pakakawalan? Mapait na ngumiti si Zuo Jing at sinabing, siguro saglit lang siya sa maling landas. Let her go. Nang marinig ang mga salita ni Chin Yu, natahimik si Chin Yu saglit, at dahan-daang lumuwag ang kanyang kamay. Lumitaw ang 5 fingerprint sa puting leeg ni Li Yingying. Desperado siyang lumanghap ng sariwang hangin at tumingin kay Chin Yu na may matagal na takot. Get lost? Malamig na sabi ni Chin Yu. Si Li Yingying ay medyo ayaw sumuko. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, Kuya Zuo, ayoko nang makita kang muli. Magwala ka, sabi ni Zuo Jing sa parehong malamig na tono. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mukha ni Li Yingying. Bumangon siya sa lupa at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at umalis. Sa pagtingin sa pag-alis ni Li Yingying, bahagyang bumantong hininga si Chin Yu at sinabing, Brother Zuo, para sa isang katulad niya, sa malaot madali, siya ay magiging isang sakuna. Mapait na ngumiti si Zuo Jing at sinabing, kung tutuusin, minsan niya akong tinulungan. Kunin mo na lang bilang pagbabalik ko sa kanya ng pabor. Napaungol si Chin Yu bilang pasasalamat at hindi na nagsalita. Pagkatapos, nagpaalam na siya sa lahat at nagplanong umalis. Bago siya umalis, hinailan ni Zuo Jing si Chin Yu pabalik. Pinawi niya ang Silver Spring at ibinigay kay Chin Yu, sinabing, Brother Chin, dalhin mo ito sa iyo. Dapat itong maging kapaki-pakinabang sa iyo. Saglit na natahimik si Chin Yu, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Hindi ko na ito kailangan ngayon. Pagkatapos maging isang makapangyarihang figure, si Chin Yu ay napuno ng kumpiyansa. Naramdaman pa niya na hindi na siya natatakot sa mga artifact sa antas ng walang bisa. Brother Zuo, mag-ingat ka. Kung hindi mo talaga kaya, pumunta ka sa Divine Capital, sabi ni Chin Yu sa malalim na boses. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, anong panganib ang maaari kong malagay? Ang hilagang lupain, sabi ni Chin Yu na may seryosong ekspresyon. Agad na tumahimik si Zuo Jing. Sa pagkakataong ito, inatake na niya si Sima Bei. Walang alinlangan na nasaktan niya ang hilagang lupain. Kapag ang mga tao sa hilagang lupain ay tumuntong sa katimugang lalawigan, tiyak na hindi nila pababayaan si Zuo Jing. Sige, naiintindihan ko. Kuya Chin, dapat ka ring maging mas maingat, sabi ni Zuo Jing. Napaungol si Chin Yu bilang pasasalamat at hindi na nagsalita pa. Agad niyang tinawag ang Divine Eagle at umalis sa lugar na ito. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa sekta ng Heavenly Cloud. Sa halip, pansamantalang bumalik siya sa Mount Wanning. Pagkatapos ng mahabang pag-alis, oras na para bumalik siya at tingnan. Ayaw niyang may mangyari kina Wenda at Wen-er. Sa Mount Wanning, ang lahat ay tulad ng dati. Si Wenda at Wen-er ay umiinom pa rin buong araw at walang pakialam sa mga gawain ng mundo.
Para naman sa dalawang tagasunod ni Juwo, naimpluwensyahan din sila ng mga ito at sumama sa labanan. Nang makita nila si Chinyu na bumalik, si Wenda at Wen-er ay lumakad ng hindi matatag. Chinyu? Bumalik ka na. Paano ito? Nakagawa ka ba ng tagumpay? Tinapik ni Wenda ang balikat ni Chinyu at sinabing. Napabuntong hininga si Chinyu at pagkatapos ay nagsabi, walang nangyari nitong ilang araw, tama ba? Ano ang maaaring mangyari sa atin? Kinuweway ni Wenda ang kanyang kamay. Tama, tama. Sino ang handang pumunta sa Huaning Mountain upang pumatay ng mga tao para sa dalawang walang kabuluhan? Sabi din ni Wen-er. Natigilan si Chinyu at hindi maiwasang mapangiti ng mapait, kayong dalawa ay medyo may kamalayan sa sarili. Sige. Dahil walang nangyari, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ni Wenda. The Heavenly Cloud Sect, malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 1536, nakikipaglaban sa sekta ng Heavenly Cloud. Ayaw ni Chinyu na maghintay ng kahit isang minuto para sa Heavenly Cloud Sect. Pagkatapos tumuntong sa makapangyarihang kaharian, medyo nadagdagan ang lakas ni Chinyu. Kahit na isang tulad ni Sima Bei ang naglakas loob na pukawin ang tatlong baliw at tatlong natatangi, hindi sila natakot ni Chinyu, lalo pa ang unang Elder, Bisect Master, at ang iba pa. Nagmamadali ka ba? Agad na natahimik sina Wenda at Wen-er. Inamin ni Chinyu at sinabing, hintayin mo ako sa Mount Huaning. Mas mabuti kung hindi ka pupunta kahit saan. Babalik ako pagkatapos ko. Sige, ingat ka. Alam ni Wenda at Wen-er na wala silang maitutulong, kaya hindi sila masyadong nagsalita ng kalokohan. Pagkatapos magpaalam sa Wen Brothers, tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle at dumiretso sa Heavenly Cloud Sect. Sa sandaling ito, ang Heavenly Cloud Sect ay nakaranas na ng ilang mga alon ng mahusay na labanan. Kahit na sa tulong ng mga hilagang lupain, mahirap pa rin para kay Yongji na ibagsak ang sekta ng Heavenly Cloud. Ilang saglit lang ay nasa isang stalemate sila. Si Yongji ay nakikipaglaban sa 18 Diyos, at mahirap matukoy ang mananalo. Kung tungkol sa mga tao mula sa hilagang lupain, nakikipaglaban sila sa Deputy Sect Master at First Elder. Bilang karagdagan, ang Heavenly Cloud Sect ay may walang katapusang magic treasures, kaya naging imposible para sa kanila na ibagsak ang Heavenly Cloud Sect. Makalipas ang ilang araw, hindi na sila makasulong kahit kalahating hakbang pa. Hindi rin kumibo ang mga taong nagtatago sa dilim. Tuldok 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 tuldok. Hindi sila handang makipagsapalaran bago magkaroon ng malinaw na kinalabasan. Sa conference room ng Heavenly Cloud Sect, may pinag-uusapan ang isang grupo ng mga tao. Mga ad ng pop future. Hanggat maaari tayong maghintay hanggang ang Sect Master ay lumabas sa pag-iisa, ang lahat ay maaaring matapos, sabi ng Deputy Sect Master sa malalim na boses. Ang unang Elder ay nagsabi na may matinding dismaya, hindi namin dapat hinayaan na kunin mo ang posisyon na ito sa unang lugar. Kung hindi, hindi kami nahulog sa ganoong estado. Sinulyapan ng Bisect Master ang unang Elder at malamig na sinabi, kung susundin natin ang iyong plano, natatakot ako na ang ating makalangit na sekta ng ulap ay masasaksak sa likod at pag-alitan. So what? Lalong nanlamig ang mukha ng unang Elder. Ibinuka ng Bisect Master ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para makipagtalo, kaya hindi na siya nagsalita pa. Nandito na naman si Yongji at ang iba pa. Sa sandaling ito, may biglang tumakbo para magsumbong. Agad na tumayo ang Bisect Master at malamig na sinabi, kung gayon, mag-away tayo. Naniniwala ako na hindi magtatagal ay lalabas na ang Sect Master sa pag-iisa. Ang grupo ng mga tao ay umalis sa silid ng pagpupulong at muling hinarap si Yongji at ang mga tao sa hilagang lupain. Yongji? Kung hindi mo kayang ibagsak ang Heavenly Cloud Sect, bakit mo kami kailangang pilitin? Itinaas ng unang Elder ang kanyang ulo at sinigawan si Yongji. Sa sandaling ito, inilabas na rin ni Yongji ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Malamig niyang tiningnan ang unang Elder at sinabing, kung hindi natin maalis ang sekta ng Heavenly Cloud, kapag lumabas na ang Sect Master sa pag-iisa, ang taong mamamatay ay ako.
Yongji? Kung aalis ka ngayon, ginagarantiya ko na ang sektang Heavenly Cloud ay hindi mahihirapan sa iyo sa hinaharap, sabi ng Vice Sect Master sa gilid. Ngumisi si Yongji at sinabing, stop dreaming. Hindi ka naniniwala sa mga ganyang salita. Kahit anong mangyari, mamamatay kayong lahat ngayon. Kung gayon, mag-away tayo. Wala nang kalokohan. Sigaw ng Vice Sect Master. Pareho pa rin sila ng diskarte. Ang 18 Diyos na nagsanib ay lalaban kay Yongji. Ang Vice Sect Master at ang unang Elder ay lalaban sa mga tao sa hilagang lupain. Ito ang ika-8 pag-atake ni Yongji, ngunit wala pa ring pag-unlad. Talagang nabubuhay ang sekta ng Heavenly Cloud sa reputasyon nito. Maging ang mga tao ng Yongji at ang hilagang lupain ay lumalaban ng husto. Mga ad ng pop future. Tama. Kailangan mong malaman na ang pinuno ng sektang Heavenly Cloud ay hindi pa kumikilos. Kung hindi, natatakot ako na si Yongji ay makakaranas ng matinding pagkatalo. Dapat ba tayong kumilos? Kung protektahan natin ang sekta ng Heavenly Cloud ngayon, tiyak na mapapaboran tayo ng sekta ng Heavenly Cloud sa hinaharap. Hindi, napakaraming variable sa labanang ito. Maliban kung ang sekta ng Tianyan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatalo, hindi tayo dapat umatake. Ang langit ay kumikislap ng liwanag, at ang lahat ng naririto ay halos naging alabok. Ang gayong mahusay na labanan ay mahirap hanapin mula noong sinaunang panahon. Bilang isa sa 3 kakaiba, natural na hindi dapat maliitin ang lakas ni Yongji. Gayunpaman, ang 18 Diyos ay pantay na makapangyarihan. Maging si Yongji ay walang mahanap na anumang kapintasan. Damn it! Kung magpapatuloy ito, kailangan ko talagang kumapit hanggang ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay lumabas sa pag-iisa. Umatras si Yongji habang nakikipaglaban, patuloy na naghahanap ng mga kapintasan sa 18 Diyos. Noong una ay inakala niya na ito ay magiging isang matinding labanan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging napakahirap. Tumingin siya sa hilaga, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Ang lakas ng mga taong ipinadala ng hilaga sa pagkakataong ito ay talagang hindi mahina, ngunit ito ay malayo sa kanyang naisip. Kung gumawa ng hakbang si Sima Bei, maaaring may pagkakataon pa rin, ngunit nakakalungkot na hindi nakarating si Sima Bei. Ang malaking labanan na ito ay tumagal mula madaling araw hanggang dapit hapon, mula dapit hapon hanggang araw. Ang buong makalangit na sekta ng ulap ay nagduso ng hindi mabilang na mga casualty, at ang dugo ay umagos tulad ng isang ilog. Maging ang Vice Sect Leader at ang iba pa ay may mga sugat sa katawan. Umasa sila sa mga lihim na kayamanan ng Heavenly Cloud Sect upang bantayan ang Heavenly Cloud Sect hanggang sa kamatayan, at ang buong Heavenly Cloud Sect ay masasabing hindi magagapi. Sa kaibuturan ng Heavenly Cloud Sect, ang liwanag ay sumisikat paminsan-minsan. Ang lakas ng bawat ilaw ay sapat na para masaktan ang isang top-notch martial artist tulad ni Yongji. Isa rin ito sa mga hanay ng proteksyon sa bundok ng Heavenly Cloud Sect. Ito ay lubhang nakakabigla. Yongji? Kung patuloy kang lalaban, hindi ka mananalo. Maya-maya, ang isa pang top-notch martial artist ng ating Heavenly Cloud Sect ay susugod pabalik sa sekta. Sa oras na iyon, huli na para umalis ka. Malakas na sigaw ng Vice Sect Master. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Yongji. Nakasakay na siya sa isang tigre at wala ng paraan para umatras. Hindi ba maaaring magpadala ang iyong hilagang lupain ng mas maraming tao? Tumingin si Yongji sa pinuno ng hilagang lupain. Ang pinunong nakasuot ng itim na damit ay nagsabi sa mahinang boses, sinabi ni Lord Sima Bei na siya ay susugod sa larangan ng digmaan sa lalong madaling panahon. Pinaglalaroan mo ako diba? Nasaan siya? Pinigilan ni Yongji ang galit at sinabing, hindi ko rin alam. Talagang nangako si Lord Sima Bei na susugod sa larangan ng digmaan. Sabi ng pinuno ng hilagang rehiyon. Siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Sima Bei. Ang kanyang pangalan ay Wei Chang, at isa siya sa mga nangungunang general ni Sima Bei. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Sima Bei, siya ay napakalakas pa rin. Huminga ng malalim si Yongji at sinabing, kung hindi dumating si Sima Bei, natatakot ako na hindi natin maibagsak ang Heavenly Cloud Sect. Maghintay ka.
Hangga't maghintay tayo hanggang sa dumating si Lord Sima Bei, ang Heavenly Cloud Sect ay magiging atin, sabi ni Wei Chang. Sa oras na dumating siya, ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay lalabas na sa pag-iisa, nagngangalit si Yongji at sinabi. Habang nagsasalita siya, 10,000 sinag ng liwanag ang lumapit kay Yongji. Wala nang oras si Yongji para mag-react at napaatras siya ng ilang hakbang. Ang 18 Diyos sa kanyang harapan ay parang isang Diyos ng digmaan na hindi matatalo. Wala silang mahanap na anumang kapintasan. Yongji, hindi mo maitatalo ang Heavenly Cloud Sect. Malamig na sabi ng Deputy Sect Master. Diretso ang sinabi ng unang elder, ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi isang bagay na makukuha mo. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Natatakot ako na imposibleng makita ang sekta ng langit na ulap na nawasak. Tama. Sa tingin ko matutulungan natin ang sektang Heavenly Cloud ngayon. Buntong hininga, siguro. Akmang kikilos na ang lahat, may biglang sumigaw, tingnan mo, may dumarating mula sa malayo. Napatingin ang lahat sa malayo. Sa hindi kalayuan, isa pang malaking makajos na agila ang papalapit sa hangin. Sa malaking ulo ng makajos na agila ay nakatayo ang isang binata. Naka-cross arms ang binata sa harap ng dibdib. Nisla ng kanyang mukha, ngunit may bakas ng panlalamig at pagpatay sa kanyang maselang mukha. Kabanata 1537, dinudurog gamit ang isang kamay. Papalapit ng papalapit ang figure, unti-unting lumiliko mula sa isang maliit na blaki tuldok sa di kalayuan at naging malabong figure. Ito ay Qin Yu. Ulalas ng isang tao. Narito si Qin Yu gaya ng inaasahan. Alam kong hindi siya uupo at walang gagawin sa oras na ganito. Hindi mababago ng isang Qin Yu ang kinalabasan ng labanan, maliban kung ang isa sa 3 baliw at 3 kakaiba ay sumali sa labanan. Habang nagsasalita siya, papalapit na ng papalapit ang figure ni Qin Yu. Hindi nagtagal, nakarating siya sa langit sa itaas ng makalangit na sekta ng ulap. Lahat ay tumingin kay Qin Yu na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Qin Yu. Nagdilim ang ekspresyon ng unang elder. Hindi niya maiwasang magngalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, anong ginagawa ng munting bastard na ito dito? Bahagyang kumunot din ang mga kilay ng Deputy Sect Leader. Ang paglahok ni Qin Yu sa labanan ay malamang na masira ang kasalukuyang balanse. Qin Yu. Sumili ang ngiti sa mukha ni Yongji. Tumingin siya sa direksyon ni Qin Yu at tumawa ng malakas, kung sasali si Qin Yu sa labanan, tiyak na matatalo ang iyong Heavenly Cloud Sect. Sinabi ko na dapat nating alisin itong Qin Yu. Hindi ka nakinig. Tumingin ang unang elder sa representante na pinuno ng sekta at galit na sumigaw. Alam ng Deputy Sect Master na siya ay nasa mali. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, ipaubaya mo sa akin ang Qin Yu na ito. Tuldok 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 tuldok. Kayo. Paano kung ipaubaya ko siya sa inyo? Mababago ng sino man sa inyo ang sitwasyon ng labanang ito. Napuno ng galit ang mukha ng unang elder. Sa sandaling ito, nakarating na si Qin Yu sa kalangitan sa itaas ng makalangit na sekta ng ulap. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba, ang kanyang tingin ay napakalamig. Ads by Pop Future. Saglit, natahimik ang eksena, na parang hinihintay ng lahat ang posisyon ni Qin Yu. Malamig na inilibot ni Qin Yu ang kanyang tingin sa kabuuan ng eksena. Dama po ang kanyang tingin sa grupo ng mga lalaking nakaitim na damit. Narito ang mga tao sa hilagang lupain gaya ng inaasahan. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling gumawa ng hakbang laban sa hilagang lupain. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maalis ang sekta ng Heavenly Cloud. Ngayon ang araw ng pagkamatay ng Heavenly Cloud Sect. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Qin Yu. Nang marinig ito, si Yongji at ang iba pa ay agad na nasasabik. May naghiyawan pa at naghiyawan. Sa kabilang banda, ang mga mukha ng Heavenly Cloud Sect ay mapula. Sila ay walang katulad na galit at kawalan ng pag-asa. Itong si Qin Yu, nagngagat ang mga ngipin ng unang elder. Sa sandaling ito, hinihiling niyang mapunit niya ng buhay si Qin Yu. Qin Yu, dumating ka ng maayos. Ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay kay Qin Yu.
Hindi gusto ni Chinyu si Yongji, ngunit ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Dahil nasa iisang panig ang lahat, tumango si Chinyu sa kanya. Pagkatapos, tumalon si Chinyu mula sa makajos na agila at tumabi kay Yongji. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at sa wakas ay napunta siya sa Wei Chang. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagparamdam kay Wei Chang na may mali. Siya ang nagkusa na basagin ang deadlock at nakangiting sinabi, matagal ko nang narinig ang magandang pangalan ni Chinyu. Ngayon, sa wakas ay makikilala ko na rin siya. By great name. Nanlamig ang mga mata ni Chinyu bago siya ngumisi, tama. Hindi ba't ang hilagang lupain ay laging gustong patayin ako? Kill you. This is completely a rumor. Paulit-ulit na iwinagayway ni Wei Chang ang kanyang kamay. Rumor. Kung hindi dahil sa katotohanan na ako ay sapat na mapalad na makatuntong sa makapangyarihang kaharian, natatakot ako na sana ay namatay na ako sa kamay ni Sima Bei, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wei Chang. Tila may napagtanto siya at nagmamadaling nagtanong, nasaan si Lord Sima Bei? Hindi ko alam kung nasaan si Sima Bei. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay pinatay ko na, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Agad na nagalit si Wei Chang. Ikaw, pinatay mo talaga si Lord Sima Bei. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Wei Chang na may mali. Ngumiti siya at sinabi, nagyayabang ka. Si Lord Sima Bei ay hindi magagapi sa ilalim ng langit. Paano mo siya haharapin? Si Yongji, na nakatayo sa gilid, ay tila naramdaman na may mali. Nagmamadali niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay at sinabing, kayong dalawa, ang kasalukuyang kalaban natin ay ang sekta ng Tianian. Huwag magsimula ng panloob na salungatan. Sumulyap si Chinyu kay Yongji at sinabing, nandito ako para sa aking personal na sama ng loob, hindi para makipagsanib puwersa sa iyo. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Yongji, ngumiti pa rin siya at sinabing, kahit ano pa ang layunin, iisa ang ating paningin. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekan at kumilos ka, malamig na sabi ni Wei Chang. Pagkatapos sabihin iyon, diretso siyang sumugod sa unang elder. Dahan daw ang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at naghanda na patayin ang unang elder. Sa sandaling ito, tumalon ang deputy sect master at dumating sa harap ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, ako ang kalaban mo. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan, hindi kita kalaban. Ang taong gusto kong patayin ay ang unang elder. Cut the crap. Ang sino mang lumusob sa aking Tianian sect ay aking kaaway. Malakas na sumigaw ang deputy sect master, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang dumagsa. Ibinuko niya ang kanyang bibig at inilabas ang isang maliit na gintong espada. Napakaganda ng aura ng spiritual energy sword at dumiretso sa glabela ni Chinyu. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Iniunat niya ang dalawang daliri at sinalo ang maliit na espada sa kamay niya. Sa sumunod na segundo, nagpapuwersa si Chinyu gamit ang kanyang mga daliri at talagang nabasag ang maliit na espada. Hindi maiwasang magbago ng husto ang mukha ng deputy sect leader. Kahit na ang spell na ito ay hindi niya trump card, isa pa rin ito sa mga sikat na spell at may walang katapusang kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang spell na ito ay talagang madaling nasira ni Chinyu. Paanong hindi siya magugulat? Kung mayroon kang anumang kakayahan, pagkatapos ay gamitin ito. Kung hindi, walang pagkakataon, malamig na sabi ni Chinyu. Alam ng deputy sect leader na ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na maikukumpara sa kanya. Kaya naman, hindi na siya nang ahas na itago ang kanyang lakas. Agad siyang umungal at nagsimulang manglamlam, na bumubuo ng selyo. Ang malaking marka ay naglalaman ng determinasyon ng deputy sect leader. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inilabas ang isang patak ng dugo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kakanyahan ng dugo ay pumasok sa marka, at ang marka ay agad na naging mas malaki. Ang kapangyarihan nito ay masasabing walang katapusan. Ito ang langit ng Bisect Master na Saint Seal. Nakilala ng isang tao sa dilim ang pamamaraang ito. Tama. Ngayon lang, paulit-ulit na ginamit ng Bisect Master ang discarding ito para pilitin si Wei Chang pabalik, at halos pigilan siya.
Si Chinyu ay nakapasok na sa makapangyarihang kaharian. Maliwanag, ang Vice Sect Master ay hindi nangangahas na maging pabaya. Napansin din ni Wei Chang ang eksenang ito at hindi niya maiwasang mapangiti. Kahit ako ay hindi maglakas loob na pabayaan ang kapangyarihan ng Santosil ng Langit. Gusto kong makita kung paano mo ito haharapin. Malamig na ngumuso si Wei Chang. Habang nagsasalita siya, nabura na ng kalawakan na Saint Seal ang langit at tinakpan ang lupa habang dumiretso ito sa Chinyu. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Chinyu ay walang katulad na kalmado. Ang aura sa kanyang katawan ay parang pool ng stagnant water, na ginagawang imposible para sa iba na maramdaman ang kanyang panloob na chi. Sa pagtingin sa durog na Saint Seal na ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Sa sumunod na segundo, dahan-daang itinaas ni Chinyu ang kanyang palad. Ang kanyang palad ay casual na nakaharap sa sagradong selyo. Rumble! Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang gintong liwanag ay tumaas sa lahat ng direksyon. Ang sagradong selyo na dumudurog sa kanya ay tila pinigilan ni Chinyu, hindi makalapit ng kahit kalahating hakbang. Anong nangyayari? Saglit, natigilan ang lahat sa eksenang ito. Sa sandaling ito, bahagyang kumulo ang daliri ni Chinyu, at isang nakakatakot na puwersa ang agad na bumaril mula sa kanyang daliri. Boom! Ang napakalaking marka ay direktang sumabog. Ang Kang Heaven Sacred Seal na binuo ng Deputy Sect Leader ay talagang dinurog ni Chinyu gamit ang isang kamay. Kabanata 1538, Kagila-hilalas na katwiran. Ang panloob na chi ni Chinyu ay kalmado pa rin. Tinurog niya ang sagradong selyo na ito nang walang kahirap-hirap. Nakakatakot, hindi napigilan ng mga manunood na mamatla sa takot. Maaaring si Chinyu, nakakapasok lang sa makapangyarihang kaharian, ay kapantay na ng 3 baliw at 3 nakamamatay. Kakatuntong pa lang niya sa makapangyarihang kaharian at mayroon na siyang mga kakayahan. Sapat na si Chinyu para baguhin ang sitwasyon ng labanang ito. Hindi lang ang mga nanunood. Maging ang mga ekspresyon ni Wei Chang at Yongji ay naging kakaiba. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o mag-aalala. Nagtrabaho sila ng husto sa hindi mabilang na taon, ngunit ngayon, madaling nalampasan sila ng isang junior. Paano nila natitiis ito? Chinyu? Ikaw? Ang ekspresyon ng Deputy Sect Leader ay nakakatakot na pangit. Tumingin si Chinyu sa Deputy Sect Master at sinabi ko na hindi ka tugma sa akin. Kahit anong trump card ang mayroon ka. Medyo galit na sinabi ng Deputy Sect Master, ganap na imposible. Pagkatapos sabihin iyon, sumabog ang buong katawan ng Deputy Sect Master na may matinding aura. Ang mga sinag ng liwanag ay tumalon mula sa kanyang katawan at dumiretso sa Chinyu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi man lang umiwas si Chinyu, hinayaan ang mga sinag ng liwanag na tumama sa kanyang katawan. Ang mga kaluskos ay patuloy na umalangaw-ngaw habang ang mga puting marka ay lumitaw sa katawan ni Chinyu. Tuldok. Ang mga puting markang ito ay mabilis na nawala, na walang iniwan na bakas sa likod. Nakakatakot na katawan. Ads by Pop Future. Ang batang ito ay talagang nakayanan ito gamit lamang ang kanyang katawan. Kahit si Yongji at ang iba pa ay hindi makakamit ang ganoong katawan. Ang Deputy Sect Leader ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi niya akalain na si Chinyu, na nakapasok sa makapangyarihang kaharian, ay talagang magiging napakalakas. Wala akong galit sa iyo. Kung aalis ka ngayon sa sekta ng Heavenly Cloud, may iligtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ni Chinyu. Pilit na sumigaw ang Deputy Sect Leader, ganap na imposible. Ang sino mang gustong manginsulto sa makalangit na sekta ng ulap sa yugtong ito ay aking kaaway. Nanatiling tahimik si Chinyu, ang kanyang mukha ay hindi karaniwang malamig. Ang paglahok ni Chinyu sa labanan ay naging dahilan upang magsimulang magbago ang orihinal na matatag na sitwasyon ng labanan. Ang unang elder ay itinulak pabalik ni Wei Chang, walang tigil na pagsusuka ng dugo. Si Wei Chang, na naglabas ng bakanteng espasyo, ay agad na tinulungan si Yongji at sinimulang salakayin ang 18 lalaking makajos. Dahil dito ang walang kapantay na 18 makajos na lalaki ay nakaramdam ng labis na pagod, at sila ay umatras ng tuloy-tuloy.
Gusto mo pa bang magpatuloy? Siguradong matatalo ang Heavenly Cloud Sect, malamig na sabi ni Chinyu. Ang Deputy Sect Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Chinyu, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na mamatay ako sa labanan ngayon, hindi ako tatakbo. Mayroon ka talagang backbone. Huminga ng malalim si Chinyu. Sa sandaling ito, sunod-sunod ding lumitaw ang mga taong nanunood sa dilim. Tila nakilala na nila ang dulo ng makalangit na sekta ng ulap at agad na sumigaw, ngayon ang araw na ang sekta ng langit na ulap ay nawasak. Itinulak ng lahat ang pader. Ang lahat ay tila nagsimulang gawing mahirap ang mga bagay para sa sekta ng Tianian. Ang galit na dagundong mula sa paligid ay umalangaw-ngaw na parang tubig. Ang nakakabinging boses na ito ay nagpatakot sa mga disipulo ng sekta ng Tianian. Mga ad ng pop future. Hindi mabilang na mga alagad ang namatay sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay nakahandusay sa lupa at umaagos ang dugo na parang ilog. Napakaraming tao ang namatay sa labanan. Gusto mo pa bang magpatuloy? Malamig na sabi ni Chinyu. Pinaikit ng Deputy Sect Master ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, hindi mababago ang aking kalooban sa ilang salita lamang mula sa iyo. Kung mayroon kang lakas ng loob, sumama ka sa akin. Pagkasabi noon, tumalikod ang Deputy Sect Master at tumakbo. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Ang lakas ng Deputy Sect Master ay hindi man lang maihahambing sa unang elder. Maaaring patayin siya ni Chinyu nang walang kahirap-hirap. Hindi na siya masyadong nag-isip at agad siyang hinabol. Sa pagdaragdag ng lahat, ang sekta ng Heavenly Cloud ay nagkagulo na, at ang 18 makajos na lalaki ay umaatras din sa pagkatalo. Sa loob ng ilang panahon, ang buong makalangit na sekta ng ulap ay naging mga guho. Ang dating numero 1 sekta ay bumagsak na ngayon sa ganoong estado. Hindi pa rin kumikibo ang Cultivation Mountain sa di kalayuan. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay malinaw na walang intensyon na lumabas sa pag-iisa. Tinundan ni Chinyu ang Deputy Sect Master hanggang sa kailaliman ng Heavenly Cloud Sect. Nang dumating si Chinyu, ang Deputy Sect Master ay tila ngumunguya ng kung ano sa kanyang bibig, at ang kanyang panloob na chi ay nagsimulang maging medyo hindi mapakali. Bahagyang sumimangot si Chinyu at sinabing, ang tableta na nagpapataas ng lakas ng isang tao ay hindi maaaring baguhin ang sitwasyon ng labanan. Kinagat ng Deputy Sect Master ang kanyang mga ngipin at sinabing, kahit na hindi nito mababago ang sitwasyon ng labanan, babayaran kita. Ikaw ay isang kasabwat ng hilagang lupain. Kasabwat ng mga hilagang lupain. Ano ang ibig mong sabihin? Napakunot ng noo si Chinyu. Gayunpaman, hindi tumugon ang Deputy Sect Leader. Tila nahulog siya sa kabaliwan habang sumusugod siya kay Chinyu. Matapos itago ang tableta, halatang tumaas ang lakas ng Deputy Sect Leader. Bukod dito, ang kanyang mga pag-atake ay walang tula o dahilan. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas, ito ay walang silbi. Umiwas si Chinyu habang nagtatanong. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, tila nawala ng malay ang Deputy Sect Leader. Maliban sa pag-atake, wala siyang ibang malay. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Alam niyang wala siyang makukuha sa Deputy Sect Leader, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Dahil matigas ang ulo mo, ihahatid na kita, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu. Dumating ang hindi mapapantayang mabangis niyang kamao. Bang! Sa isang suntok lang, nabasag na ang kalahati ng katawan ng Vice Sect Master. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, walang tigil ang pagdurugo. Sinubukan ng Vice Sect Master na bumangon, ngunit napagtanto niyang hindi na siya makabangon. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na siya at ang kasalukuyang Chinyu ay nasa ganap na magkaibang antas. Dahan-daang naglakad si Chinyu patungo sa Vice Sect Master ng hakbang-hakbang. Sa pagtingin sa nahihirapang ekspresyon ng Deputy Sect Leader, pumikit si Chinyu. Ano ang silbi ng pagiging matigas ang ulo? Tumingin si Chinyu sa Deputy Sect Leader. Tuloy-tuloy na tumutulo ang dugo mula sa bibig ng Deputy Sect Leader, ngunit hindi pa rin siya sumusuko, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagpupersage. Ang taong tulad mo ay hindi maintindihan.
Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting emosyonal si Chinyu. Oo, bawat isa ay may kanya-kanyang tiyaga. Marahil sa Vice Master, ang kanyang pagpupursige ay protektahan ang sekta ng Tianian. Pagprotekta sa isang maliit na sekta, talagang makabuluhan ba ito? Umiling si Chinyu. Gumisi ang Vice Master at sinabing, hindi ko lang pinuprotektahan ang sekta ng Tianian, kundi pati na rin ang South Province. Kahit mamatay ako, maaalala ako ng mga taga-South Province sa hinaharap. Hindi ka nila maaalala. Ayaw ipagpatuloy ni Chinyu ang pakikipagtalo sa kanya, kaya umiling siya at sinabing, kahit ano pa ang sabihin mo, ang sekta ng Heavenly Cloud ay mawawala na sa nakaraan. Chinyu, huwag masyadong kampante. Sa tingin mo ba ay iilan lang sa inyo ang makakatalo sa Heavenly Cloud sect? Kung hindi para sa katimugang rehiyon, kung hindi para sa pundasyon ng Heavenly Cloud sect na ipinadala sa mga hangganan at sa iba't ibang malalaking lungsod, sa tingin mo ba ay maaari mong makuha ang iyong mga kamay sa Heavenly Cloud sect sa iilan lang sa inyo? Ang Deputy Sect Master ay sumigaw sa tuktok ng kanyang boses, siya ay mukhang labis na nalulungkot. Matapos marinig ang mga salita ng Deputy Sect Master, agad na natigilan si Chinyu. Natarante siyang tumingin sa Deputy Sect Master at sinabing, ikaw. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi ko? Hahaha, hindi mo maintindihan. Gawin mo. Pumikit ang Deputy Sect Master, malinaw na naghahanap ng kamatayan. Hinawakan ni Chinyu ang Deputy Sect Master at malamig na sinabi mo na ang pundasyon ng Heavenly Cloud Sect ay ipinadala mo sa borders. Ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 1539, mahirap piliin. Kung hindi para sa kapakanan ng paglaban sa Hilagang Lupain, kung hindi para sa kapakanan ng Southern Region, iilan na lang kayo, hehe, mapait na tawa ng Deputy Sect Leader. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang Deputy Sect Leader na ito ay talagang isang matuwid na tao. Totoo ba ang sinabi mo? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, ang Deputy Sect Master ay masyadong tamad na magpaliwanag. Pumikit siya at ayaw magsalita. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya sa paligid at nagkataon, si Dizun ang naglalakad. Totoo ang sinabi ng Deputy Sect Master, sabi ni Dizun habang naglalakad. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Nagmamadali siyang lumapit kay Dizun at sinabing, siya, talagang binawi niya ang lakas ng makalangit na sekta ng ulap para sa kapakanan ng Hilagang Lupain. Dizun sighed, dahan-dahan niyang sinabi, noon, nang ang Hilagang Lupain ay naglunsad ng malawakang pag-atake sa katimugang rehiyon, na nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nasaktan. Nilabanan ng Deputy Sect Leader ang opinyon ng publiko at iginiit na magpadala ng mga tao sa iba't ibang malalaking lungsod upang protektahan ang isang panig. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Yongji. Bukod dito, para maipasa ang panukalang ito, hindi nagatubili ang Deputy Sect Leader na ikulong ang unang elder na sumalungat dito. Master, pakiramdam ko walang problema ang Deputy Sect Leader. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu na gumuho ang kanyang pananaw sa mundo. Napaatras siya ng ilang hakbang, sobrang putla ng mukha niya. Paano ito nangyari? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tuldok. Mabilis siyang naglakad papunta sa Deputy Sect Master at tinulungan siyang tumayo. Ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sabi ni Chinyu habang nakatunog ang mga ngipin. Ang Deputy Sect Master ay ganap na ayaw na bigyang pansin si Chinyu at hindi umimik. Hindi lahat ng nasa Heavenly Cloud Sect ay katulad ng unang elder. Huminga ng malalim si Dizun at sinabi, mga ad ng pop future. Natahimik si Chinyu. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong katwirang tao sa sekta ng Heavenly Cloud. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu na may naglalakad patungo sa kanya mula sa likuran. Nagmamadali siyang lumingon at nakitang ang taong iyon ay talagang ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ikaw. Ang ekspresyon ni Chinyu ay natakot at hindi niya namamalayan na napaatras siya. Huwag kang mag-alala. Ito lang ang aking banal na sentido, walang pakialam na sabi ng Sect Master. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Chinyu.
Kumunot ang noo niya at sinabing, alam mo ba ang lahat ng nangyari sa Heavenly Cloud Sect? Bakit hindi? Walang pakialam na sabi ng Sect Master. Kung gayon, bakit hindi ka kumilos? Lalong naguluhan si Chinyu. Ngumiti ang Sect Master at nagsabi, nahihirapan ako. Mga kahirapan. Hindi ba't ang sekta ng langit na ulap ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa anupaman? Sabi ni Chinyu na may malamig na mukha. Walang pakialam na sinabi ng Sect Master, ang makalangit na sekta ng ulap ay talagang mahalaga, ngunit may mga bagay sa mundong ito na mas mahalaga kaysa sa makalangit na sekta ng ulap. Sa sandaling ito, medyo natulala si Chinyu. Bakit parang nagbago ang sekta ng Heavenly Cloud sa isang kisap mata? Hindi kaya na misunderstood niya ang Heavenly Cloud Sect dati. Mag-usap tayo sa kwarto. Ano sa palagay mo? Ikinumpas ng Sect Master ang kanyang kamay at itinuro. Taglit na natahimik si Chinyu, na mas lalo pang naguguluhan. Ang Flames of War ay nagngangalit sa labas. Bilang pinuno ng sekta ng Tianian, nahirapan si Chinyu na maunawaan kung paano siya magkakaroon ng gayong paglilibang. Matapos mag-isip sandali, tumango siya at sinabing, okay. Mga ad ng pop future. Kaya naman, sumunod si Chinyu sa likod ng Sect Master ng Tianian Sect at pumunta sa isang kwarto at tahimik na umupo. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay tumingin kay Chinyu at sinabing walang pakialam, paano kung ikaw at ang Heavenly Cloud Sect ay tumawag ng tigil-tigilan? Magkadikit ang mga kilay ni Chinyu. Ang lahat ng kanyang determinasyon ay gumuho sa sandaling ito. Pinatay ng sekta ng Heavenly Cloud ang kaibigan ko at hinabol ako ng napakatagal, pero gusto mo bang tumawag ako ng tigil-tigilan? Hindi ako sang-ayon, malamig na sabi ni Chinyu. Mukhang inaasahan na niya ang sagot ni Chinyu, kaya hindi na siya nagulat. Ngumiti lang siya at sinabing, then let's call a truce for the time being. At least for now, we should be united against the outside world. United against the outside world. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Para kay Chinyu, wala siyang malalim na damdamin para sa katimugang rehiyon. Paano siya magkakaisa laban sa labas ng mundo? Kung hindi dahil sa pagiging masyadong malupit ng mga tao sa hilagang lupain, hindi rin gugustuhin ni Chinyu na maging kaaway sa kanila. Maganda ang sinabi mo. Kung gayon bakit ka nagtago sa Cultivation Mountain at hindi na lumabas? Ngumisi si Chinyu. Natawa ng mahina ang Sect Master. Tumingin siya sa labas at sinabing, ang makalangit na sekta ng ulap ay nahulog sa ganoong kalagayan. Nakita mo ba akong kumilos? Kaya hindi ko maintindihan. Pinatay ko ang anak mo. Matitiis mo ito alang-alang sa makalangit na sekta ng ulap. Bakit hindi ka kumilos ngayon? Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Parang ayaw niyang sagutin ang tanong nito. Marahil ay mayroon siyang hindi masabi na dahilan. Bahagya lang siyang napabuntong hininga. Gusto mo ba talagang makisali sa mga taong tulad ni Yongji? Gaya ng sinabi ng Vice Sect Master, ang Heavenly Cloud Sect ay lumalaban sa hilagang lupain, ngunit kayo ang mga kasabwat ng hilagang lupain. Mamantong hininga ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa tingin ko ay hindi mo gustong magdala ng ganoong masamang pangalan. Natahimik si Chinyu. Noon pa man ay minamaliit niya si Yongji, ngunit hinihintay din niya ang pagkakataong ito. Ngunit matapos marinig ang mga salita ng Vice Sect Master at ng Sect Master, medyo nalilito si Chinyu. Sa tingin mo ba ay payag si Yongji na makipagkamay sa iyo? Ginagamit ka lang niya. Mamantong hininga ang Sect Master. Paanong hindi ko rin siya gagamitin? Umiling si Chinyu. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI journey. Napangiti ang Sect Master, sinabi niya, may mga bagay na maaaring hindi natin matukoy kung tama o mali. Ang lahat ay dapat ipaubaya sa mga susunod na henerasyon upang maghusga. Kung pipilitin mong gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan, wala akong masasabi. Kaya lang naniniwala ako na pagsisisihan mo ang paggawa ng desisyon ngayon. Malungkot at hindi sigurado ang mukha ni Chinyu. Sa sandaling ito, talagang medyo nag-aalinlangan si Chinyu. Kung ikukumpara kay Yongji, ang Heavenly Cloud Sect ay mas tapat.
Higit sa lahat, mas gugustuhin ng makalangit na sektang ulap ang kanilang sarili na ilagay sa panganib kaysa labanan ang hilagang lupain. Protektahan pa nila ang mga tao sa iba't ibang malalaking lungsod. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay talagang hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang taong tulad ni Yongji. Sige, iyon lang ang masasabi ko. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang Sect Master. Wala akong masyadong oras. Ipaubaya mo ang natitira sa sarili mong desisyon. Pagkasabi nito ay nagsimulang lumabo ang kanyang figure. Natahimik si Chinyu. Nang tuluyang mawala ang kanyang anyo ay bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid, hanggang sa gilid ng Deputy Sect Master. Nasaan ang unang elder? Yumuko si Chinyu at nagtanong. Sinabi ng Deputy Sect Master na may bastos na mukha, paano ko malalaman? Natahimik si Chinyu. Ang kanyang bottom line ay patayin ang unang matanda. Kahit sino pa ang dumating para humingi ng awa, kailangang mamatay ang unang elder. Sa oras na ito, paulit-ulit na umatras ang sekta ng Heavenly Cloud. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap ni Chinyu at ng iba pa. Pinangunahan ni Yongji at Wei Chang ang lahat at tumayo sa mataas na kalangitan, malamig na nakatingin sa lahat. Chinyu, patayin ang mga taong ito ng mabilis. Sigaw ni Yongji mula sa itaas. Nanatiling tahimik si Chinyu, nakatayo sa tabi ng Deputy Sect Master nang hindi nagsasalita. Si Wei Chang, na nasa tabi ni Yongji, ay walang pakialam na sinabi, baka ayaw niyang sisihin. Hayaan mo akong gawin ito. Pagkatapos sabihin iyon, biglang bumaril ang figure ni Wei Chang patungo sa Deputy Sect Master. Hinawakan niya ang itim na ilaw sa kanyang kamay at dumiretso sa glebela ng Deputy Sect Master. Sa sandaling ito, ang Deputy Sect Master ay tila nawala ng kakayahang lumaban. Ang pag-ataking ito ay tiyak na papatay sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Wei Chang. Kabanata 1540, nagbago ang isip ko. Kumunat ang noo ni Wei Chang. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Chinyu, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Wei Chang na may hindi magiliw na tono. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Wei Chang. Bigla siyang nagpuwersa gamit ang kanyang kamay at itinapon palabas si Wei Chang. Ang puwersang ito ay napakalakas. Kahit na sinubukan ni Wei Chang ang kanyang makakaya na patatagin ang kanyang katawan, nabigo pa rin siya. Bumagsak ang kanyang katawan sa mga durog na bato, na naging pinong pulbos. Dahil sa biglaang pagbabago, lahat ay natulala. Sinabi ni Yongji na may madilim na mukha, Chinyu, anong ginagawa mo? Bakit bigla mong inatake si Wei Chang? Huminga ng malalim si Chinyu. Tiningnan niya ang lahat at sinabing, nagbago na ang isip ko. Nagbago ang isip niya. Nagbago ang isip niya tungkol sa ano. Hindi ba't pinaglalaroan niya sila? May masamang premonition din si Yongji. Sinubukan niyang itanong, Chinyu, ano ba talaga ang gusto mo? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yongji at sinabing, kung ikukumpara sa makalangit na sekta ng ulap, tila mas galit ako sa hilagang lupain. Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. Tuldok 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 tuldok. Bagamat hindi niya ito tahasang sinabi, alam ng lahat sa kanilang mga puso na si Chinyu ay nagbabalak na tumayo sa panig ng Heavenly Cloud Sect. Ang sitwasyon ng labanan ay paulit-ulit na nagbago, at ito ay naging mahirap para sa lahat na tanggapin. Chinyu, ang awayan sa pagitan mo at ng hilagang lupain ay maaayos pagkatapos ng labanang ito. Ano ang ibig mong sabihin ng biglang nagbago ang isip mo ngayon? Medyo ayaw na sabi ni Yongji. Mga ad ng Pop Future. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Tumingin siya kay Yongji, sumigaw siya ng malakas, kahit na ang Heavenly Cloud Sect ay nagsusumikap na labanan ang hilagang lupain. Mas gugustuhin nilang hayaan ang Heavenly Cloud Sect na maging isang walang laman na lungsod kaysa protektahan ang mga ordinaryong tao sa iba't ibang malalaking lungsod. Ang estado ng pag-iisip na ito ay hindi mo maihahambing. Chinyu. Ganap na galit si Yongji. Sumigaw siya, alam mo ba ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, mukhang hindi ko ito nasabi ng malinaw. Sige, pagkatapos ay sasabihin ko sa inyong lahat.
Maliban kay Wei Chang at sa iba pa, sa lahat, mawala. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng lahat ay agad na natalo. Determinado si Qin Yu na protektahan ang makalangit na sekta ng ulap. Hindi ba sila magkaaway? Bakit nagbago ang isip ni Qin Yu? Oo, kakaiba talaga ang taong ito. Hindi ba sigurado itong F***Ing na tayo ay nasa panganib? Kapag ang Heavenly Cloud Sect ay bumalik sa kanilang katinoan, tiyak na maghihiganti sila sa atin. Qin Yu, huwag masyadong lumayo. Malamig na sinabi ni Qin Yu, ayoko nang ulitin. Siyempre, kung sino man sa inyo ang gustong atakihin ako, maaari mong subukan. Qin Yu, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? May sumigaw sa dilim. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Bigla niyang iniunat ang palad niya at hinampas sa isang lugar sa ere. Boom! Ang piraso ng void ay agad na nabasag. Ang top-notch martial artist na nakatago sa void ay direktang pinatay ng isang hampas ng palad. Agad na tumahimik ang eksena. Ilang sandali, walang nang-ahas na magsalita. Ang lakas ni Qin Yu ay malinaw na lumampas sa kanilang mga imahinasyon. Kung may iba pa na hindi kumbinsido, huwag mag-atubiling kumilos, malamig na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos sabihin ito, direktang dama po ang tingin ni Qin Yu kay Yongji. Mga ad ng pop future. Ito ay halos kapareho ng pagdedeklara ng digmaan kay Yongji. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, Qin Yu, iniligtas ko ang iyong buhay. Nakalimutan mo na ba? Gumisi si Qin Yu, kaya hinayaan kitang umalis. Kung hindi, batay lamang sa katotohanan na nakipagsabuatan ka sa hilagang lupain, papatayin kita. Masungit. Agad na nag-init si Yongji. Bilang isa sa tatlong nangungunang mga baliw, paano niya hahayaan si Qin Yu na akitin siya ng ganito? Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Si Yongji ay humakbang pasulong, puno ng fighting spirit. Gumisi si Qin Yu, Yongji, maaari mong subukang kalabanan ako. Sa ngayon ka lang nakaranas ng isang malaking labanan at ang iyong aura ay hindi matatag. Siguradong hindi ikaw ang aking kapareha. Ikaw. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Yongji. Sa laban na ito, hindi alintana kung siya ay nanalo o natalo, ito ay hindi isang magandang bagay para sa kanya. Kung manalo siya, hindi mahihiya ang lahat kay Qin Yu. Ngunit kung siya ay natalo, kung gayon siya ay ganap na mababawasan sa isang background. Qin Yu? Dahil gusto mong lumaban, maaari mong subukan, malamig na sabi ni Yongji. Hindi niya maiwasan ang labanang ito. Kung hindi, siguradong papagalitin siya ng iba. Okay. Walang sinayang na salita si Qin Yu. Tumalon siya na may balak na kumilos. Mga benefactors, mangyaring tumigil dito. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakadamit tulad ng isang monghe na lumitaw sa harap ng lahat. Kilalang kilala si Qin Yu sa matandang ito. Siya ang misteryosong matandang monghe na nakilala niya sa templo. Monk Hangxi. Nandito talaga siya. Ang Monk Hangxi ay isa rin sa tatlong kakaiba. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Yongji. Kailangan din ba niyang tumayo sa panig ng Heavenly Cloud Sect? Pinalaki ni Qin Yu ang matandang monghe sa kanyang harapan at nakasimangot. Ikaw ba? Bahagyang yumuko si Monk Hangxi kay Qin Yu at sinabing, nagkita tayong muli. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, kaya ikaw ay Monghe Hangxi. Hindi inasahan ni Qin Yu na nakita niya ang napakaraming tao sa tatlong baliw at tatlong natatanging tao noon pa man. Monk of Hangxi, anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Yongji. Sa ibabaw, siya ay mukhang sobrang malamig, ngunit sa katunayan, siya ay napakasaya sa kaibuturan. Ang pagdating ng monghe ng Hangxi ay natural na nagbigay sa kanya ng paraan upang umatras. Paanong hindi siya magiging masaya? Ganun pa man, hindi siya mawala ng mukha. Isang hakbang pasulong si Yongji at malamig na sinabi, gusto mo rin bang lumahok sa bagay na ito? Bahagyang yumuko ang monghe mula sa Hangxi at nagsabi, ang away niyong dalawa ay nagdulot na ng napakaraming nasawi. Bakit kailangan mo pa akong pilitin?
Ngumisi si Yongji at sinabing, kung actress ako ngayon, tiyak na maghihiganti sa akin ang Heavenly Cloud Sect sa hinaharap. Naisip mo na ba iyon? Nang marinig ito, ang unang elder na nasa hindi kalayuan ay nagmamadaling nagsabi, sa ngalan ng Heavenly Cloud Sect, ipinapangako ko sa iyo na ang ating Heavenly Cloud Sect ay hindi kailanman maghihiganti sa iyo sa hinaharap. Tila natatakot siyang hindi maniwala sa kanya si Yongji, kaya nagmadali siyang nagsabi, hinding-hindi ko nababalikan ang mga sinabi ko sa harap ng napakaraming tao, kasama na ang lahat ng naririto. Ang monghe ng dakilang bukang liwayway ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabi, Mr. Yongji, naniniwala ako na narinig mo ang mga salita ng unang elder. Bahagyang pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, maniniwala ako sa iyo kung isusumpa mo ang iyong primordial spirit. Sa sandaling ito, ang unang matanda ay hindi masyadong nag-isip para iligtas ang kanyang buhay. Agad niyang sinunod ang kahilingan ni Yongji at nanumpa sa kanyang primordial spirit. Matapos marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Yongji. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, ikaw ay walang utang na loob, hindi kita bibitawan. Si Chinyu ay nanunuya din at sinabing, ikaw ay mapagkunwari, hindi rin kita bibitawan. Malamig na ngumuso si Yongji. Hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Walang nag-aakala na ang labanang ito ay magtatapos sa ganito. At walang nag-aakala na magkaaway talaga sina Chinyu at Yongji.